Tama kaya itong simbahan na napuntahan ko? Naku, sana naman tama ito at baka hindi ko na mapigilan pa yung kasal. Pagkausap nga ni Andeng sa kanyang sarili, habang hirap na hirap nga siyang buhatin, ang tatlong anak niya sa kanyang mga braso at sa kanyang likod. Mama, malapit na po ba nating makita si Papa? Tanong naman ng isa sa triplets na siyang nakasakay sa likod ni Andeng. Oo anak, ito yung address na sinabi sa akin eh. Sigurado ako na nandito ang tatay niyo at kailangan natin siyang mapuntahan bago pa siya maikasal. Hinihingal nga na tugon naman ni Andeng sa kanyang mga anak. Kahit pawis na pawis ang noo ni Andeng, ay sinikap niya pa ring bilisan ang kanyang mga lakad bit-bit ang kanyang mga anak papasok sa loob ng simbahan. At sa wakas, nang makita nga niyang isang bride at groom sa harapan ng altar, wala na nga siyang sinayang panooras at sumigaw siya ng malakas. Itigil ang kasal! Pagpigil nga ni Andeng sa kasalang nagaganap, ang lahat ng taong naroroon sa simbahan napatingin sa gawin ni Andeng, kabilang na ang bride at groom. Nang mutawi ang pagtataka sa kanilang mga mukha kung bakit may isang babae na may bitbit na 3 bata at nakapangkasal pa. Bigla na nga lamang sumulpot para pigilan ang pag-iisang dibdib ng 2 tao. Oh my God! Who's that freak? Reaksyon naman ng bride na baka sa tono ng boses at mukha ang pagkaasiwa sa babaeng siyang palapit ngayon sa kitanuroonan nila. Naningkit naman ang mga mata ng groom na si Clyde habang tinitignan nga ang babae at automatic ngang namilog ang kanyang mga mata nang mamutawi ang pagtatanto sa kanyang mukha. Siya? Anong ginagawa niya rito? Puno ng pagtatakang reaksyon ni Clyde habang hindi inaalis ang kanyang tingin sa mag-iina na papalapit. Kung hindi nga lang siya, ang ikinakasal ay paniguradong makyukyutan nga siya sa mga bata na nakapangkasal pa nga talaga na lumapit sa kanila. What are you saying, Clyde? Huwag mong sabihin sa akin na kilala mong babaeng yan. Iritableng ani naman ng bride kay Clyde. Hindi naman sumagot si Clyde na siyang nakatuon pa rin ang atensyon sa mag-iina. Hindi niyo pwedeng ituloy ang kasal dahil may importante akong sasabihin sa inyo. Wika nga ni Andeng nang makalapit na nga siya sa groom. Ilang beses naman na napakurap ng mga mata si Clyde. Nang matitigan niya, nang malapitan ng 3 batang siyang bitbit pa rin ni Andeng. Teka, parang kamukha ko yung mga bata. Puno pa rin ang pagtatakang reaksyon ni Clyde. Hoy, ikaw babae, pwede bang umalis ka na rito? Sinisira mo tong wedding namin eh. Singhal nga ng bride kay Andeng. Bakit ako aalis? Napakalayo kaya ng pinanggalingan ko para lang makapunta rito tapos aalis lang ako? No way! Buwelta naman ang palaban ni si Andeng. Dahilan kaya nagnit-ngit nga sa galit ang bride na siyang pilit lamang na kinontrol ang sarili para nga hindi sugurin si Andeng sa kadahilan ng nasa loob sila ng simbahan at maraming tao. Siya nga pala, ang groom ang ipinunta ko dito. Baling naman ni Andeng kay Clyde. Ako? Pero bakit ako? Tanong nga ni Clyde na itinuro pa nga ang sarili. Kasi may dapat kang malaman. Hindi ba nagtataka ka kung bakit kamukha mo tong mga bata na nakasuot pa ng pangkasal? Ang totoo niyan, ang mga batang to ay ang mga anak ko. Nabuo silang 3 dahil sa nangyari sa atin noon 5 years ago. Kung nakalimutan mo na, ako lang naman yung babaeng nalasing noon sa bar. At nagising na lamang ako nakatabi na kita sa kama. Bago ka umalis, binigyan mo pa ako ng pera. Siguro naman naalala mo na ngayon, di ba? Pero hindi na mahalaga kung maalala mo man ako o hindi. Dahil lang mahalaga ay yung malaman mo na nagkaroon tayo ng mga anak at kailangan mo silang panagutan. Taas ang isang kilay, napaliwanag nga ni Andeng sa groom na si Clyde. At dahil nga sa kanyang mga sinabi, ang lahat nga napasinghapat na gulantang nga sa kanilang mga nalaman. Wait, are you for real? Hindi kayo nababaliw ka na para sabihin na nagkaanak kayo ni Clyde? Napaka-delusional mo naman.
Hoy, babae! Pwede bang umalis ka na rito bago pa man kita kaladkarin palabas ng simbahan na to? Gigil na sabad pa nga ng bride kay Andeng. Bumuntong hininga naman si Andeng bago siya binalingan ng tingin ng bride. Pwede bang tumahimik ka? Wala naman akong pakialam sa'yo kaya shut up ka na lang dahil naririndi ang tenga ko sa matinis mong boses. Ang kapal naman talaga ng mukha mong babae ka? Sino ka para sirain ang kasal namin ni Clyde ha? At ikaw pa talagang malakas ang loob. Sandali. Isang ginang nga ang sumigaw para pigilan ng bride sa akma nitong pagsampal at pagsugod kay Andeng. Totoo ba yung sinabi mo ha? Na anak ni Clyde itong mga batang kasama mo? Kagad ngang tanong ng ginang kay Andeng. Totoo po yung sinabi ko. Hindi naman ako baliw para pumunta rito at gumawa ng eksena. Isa pa, hindi ba halata ng kamukha nitong groom ang mga anak ko? Sarkastikong tugon naman ni Andeng sa ginang. Bumaling naman ang ginang kay Clyde. Anak, pwede mo bang ipaliwanag kung anong nangyayari? Totoo ba talaga na anak mo ang mga batang kasama niya? Kilala mo ba ang babaeng yan? Mom, hindi ko po siya kilala. Naalala ko nga po siya. May nangyari nga sa amin noon at hindi nga imposibleng mga anak kong mga bata dahil kita namang kamukha ko sila. Ani nga ni Clyde sa kanyang ina. Labis namang hindi makapaniwala ang ina ni Clyde nang makumpirma nitong totoo nga ang mga sinabi ni Andeng. Kaya naman muling bumaling ang ginang kay Andeng at unti-unting lumitaw ang ngiti sa mga labi nito. Kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, pwede niyo namang ipa-DNA test ang mga anak ko. Naniniwala ako sa'yo. Pagputol nga ng ginang sa sinasabi ni Andeng. Pwede mo ba silang ibaba? Gusto ko kasi sana silang makausap kung maaari lang. Pakiusap nga nito kay Andeng. Sandaling nag-isip naman si Andeng bago nga niya ibinaba ang kanyang mga anak. Naginat nga rin siya ng mga braso at bahagyang hinilot nga ang kanyang mga balikat. Dulot ng pagkangalay nga sa pagbitbit niya sa triplets niyang anak. Hello mga apo ko raw kayo? Gusto niyo ba ako maging lola? Ha mga bata? Kasi ako gustong gusto ko kayong maging apo. Magiliw ang boses na pagkausap nga ng ginang sa tatlong bata. Hello rin po, Lola. Gusto po namin kayong maging lola. Hello po, Lola. Sagot nga ng mga triplets. At lumapad nga ang ngiti ng ina ni Clyde nang isa-isang nagmano nga sa kanyang tatlong cute na bata. Naku, nakakatuwa naman ang mga batang to. Magagalang. Sila po sina Aldous, Amir at Alan. Magkakamukha po sila pero kalaunan. Masasanay rin po kayo sa kanila at madali na lang pong malaman kung sino-sino po sila. Biglang pagsingit nga ni Andeng upang ipakilala ang mga pangalan ng mga anak. Ngumiti naman ang ina ni Clyde kay Andeng. Alam mo, gusto kitang makausap. Gusto kong malaman kung bakit ngayon mo lang naisipan na ipakilala sa amin ng mga apo ko. Pero mamaya na natin bigyan ng oras ang mga sarili natin na makapag-usap pagkatapos ng kasal. Sabi nga ng ina ni Clyde. Mainam nga yan, tita. Kailangan na nga matuloy talaga at matapos itong kasal namin ni Clyde na sinira ng babaeng to. Sabat naman ng bride sa maarteng paraan sabay irap nga kay Andeng. At nang mapansin nga ni Andeng ang ginawang pagtataray sa kanya ng bride ay tumaas lamang ang kanyang kilay. I'm sorry, Ana. Pero hindi na sa'yo ikakasalangan ako. Sabi naman ng ina ni Clyde sa bride. Ano po? Wait, what do you mean by that, tita? Hindi ba kasasabi niyo lang na mag-uusap kayo pagkatapos ng kasal? Kaya nung sinasabi niyo na hindi na kami kakasal ni Clyde. Nagtatakang reaksyon naman ng bride na si Ana. Kumunot nga rin pareho ang mga noo nila Andeng at Clyde na siyang sabay na napalingon nga sa ina. Ana, kita mo naman na nandito ngayon ang mga apo ko at sobrang saya ko ngayon na malaman na may mga anak pala si Clyde. Bagay na alam kong hindi mo maibibigay sa anak ko. Sagot naman ng ina ni Clyde. Tita, hindi pa rin natin sigurado kung talaga bang mga anak ni Clyde yung mga batang yan. Paano kung scammer lang pala tong babaeng to at niloloko niya lang tayong lahat? Paniguradong ginagamit niya lang yung nangyari sa kanila ni Clyde noon at inutusan niya tong mga bata para lokohin kayo at makahuthot ng pera. At tita, saan niyo naman nakuha na? Hindi ko kayang bigyan ng anak si Clyde.
Tugon naman ni Ana. Hindi ko naman inaalis sa utak ko yung posibilidad na yan, na maaaring baka scammer tong si. Tumingin naman ang ina ni Clyde kay Andeng, na animoy tinatanong kung ano ang pangalan nito. Bahagyang nagulat naman si Andeng pero kaagad din naman siyang sumagot. Andrea po, pero Andeng na lang pong itawag niyo sa akin at wag po kayong mag-alala kasi hindi po ako scammer at malinis po ang konsensya ko. Muli namang tumingin ang ina ni Clyde sa bride at itinuloy pa nga ang sinasabi nito. Si Andeng, pero ayoko rin naman na balewalain yung kutob ko na totoo ang sinasabi niya. Dahil bukod sa kamukha ni Clyde ang mga bata, may lukso ng dugo rin akong nararamdaman. At alam kong ganun din ang nararamdaman ng anak ko. Tama ba ako, Clyde? Baling naman ito sa anak na si Clyde. Bahagyang nagulat din naman ang naging reaksyon ni Clyde na kanina pa nga walang imik na tila ba hindi makapaniwala sa nangyayari. Tama kayo ma'am. Magaan na rin naman ang loob ko sa mga bata nung makita ko sila. Sagot nga ni Clyde para patotohanan nga ang sinabi ng kanyang ina. Pero para alisin ang pagdududa, pwede naman po tayong magpa-DNA test. Dagdag pa nga ang sabi ni Clyde sa kanyang ina. See? Kaya Ana, tanggapin na lang natin ang katotohanan na posibleng mga anak nga ni Clyde ang mga batang to. Isa pa, hindi mo na rin pwede pang itanggi ang katotohanan na baog ka. At hindi mo mabibigyan ng anak ang anak ko dahil ang mommy mo mismo ang nagsabi sa akin ng totoo. Kaya ako lang naman pinupush through ang kasal niyo ni Clyde. Dahil nakausap ang mommy mo sa akin para maisalba ang kumpanya niyo. At dahil sa pinagsamahan namin. Pero matutuloy pa rin ang kasal ni Clyde. Hindi nga lang ikaw ang magiging bride niya. Litaan niya nga ng ina ni Clyde na siyang nagdulot ng kalituhan nga sa reaksyon ng mga taong naroroon, kabilang na nga sina Andeng at Clyde. Anong ibig mong sabihin, tita? Kinakabahan ng boses na tanong naman ni Ana na halos maiiyak na. I'm sorry Ana, pero kay Andeng na ikakasal si Clyde. Sa ina ng mga apo ko, syempre. Tugon nga ng ina ni Clyde na siyang napalingon nga kay Andeng habang may ngiti sa mga labi. Napamulagat naman ang mga mata ni Clyde. Lalong-lalo na nga si Andeng na siyang nabigla sa kanyang narinig. Po, tama po ba yung naririnig ko? Ikakasal ako sa anak niyo? Gulantang nga na reaksyon nga ni Andeng. Tumangot-tango naman ang ina ni Clyde. Oo, Andeng, hindi pwedeng maikasal si Clyde sa ibang babae. Siyempre maliban sa ina ng mga anak niya. At ikaw ang nararapat na maging asawa ng anak ko, Andeng. Ikaw ang karapat-dapat na maging Mrs. Jimenez. Ang lahat ay napasinghap nga dahil sa mga sinabi ni Mrs. Jimenez. Si Clyde naman ay nakatitig lang kay Andeng na hindi rin magawang makapagsalita na para bang alam din niya sa kanyang sarili na wala naman siyang magagawa sa kagustuhan at desisyon nga ng kanyang ina. No, tita. Hindi pwedeng mangyari yan. Ako ang bride ni Clyde at ako lang ang pwede niyang maging asawa, hindi ang babaeng yan. Biglang pagtutol naman ni Ana na tila ba anytime ay handa na nga itong magwala. Nagpakawala naman ng isang buntong hininga ang mommy ni Clyde at tinawag nito ang kanilang 3 bodyguards na kaagad-agad din namang lumapit. Paalisin niyo na siya. At please ayusin niyong lahat asap dahil si Andeng na ang magiging bride ng anak ko. Sa utos nga na yun ni Mrs. Jimenez, ay kagad na kumilos nga ang kanilang mga tauhan at kinaladkad nga paalis ng simbahan si Ana na siyang pilit na nagpupumiglas at nakikiusap na ituloy nga ang kasal niya kay Clyde. Hindi naman nagtagal ay may ilang mga babae rin ang biglang lumapit kay Andeng. At maingat na isinama nga para ang aayusan. Nabibigla pa rin ang reaksyon ni Andeng ngunit nagpatangay na nga lamang siya sa agos. Lola, saan po nila dadalhin ang mama namin? Tanong nga ng isa sa mga triplets nang makaramdam nga sila ng pag-aalala para sa kanilang ina. Mga apo, huwag kayong mag-alala, okay? Aayusan at bibihisan lang nila ang mama nyo, pero babalik din siya kaagad. Nakangiting sagot naman ni Mrs. Jimenez sa mga bata. Dayan, sigurado ka na ba dito sa desisyon mo? Mukhang nabigla mo yata yung mga bata, lalong-lalo na yung nanay nila. Pabulong na tanong naman ng ama ni Clyde. Nasaka lamang lumapit para kausapin ng asawa. Ano ka ba, Pancho?
Alam ko kung anong ginagawa ko. Mas maigi na yung matuloy pa rin ang kasal ng anak natin kaysa syempre dapat sa nanay ng mga anak niya. Isa pa, hindi ka ba natutuwa na may mga apo pala tayo? Hindi ba noon pa man talaga ay gustong-gusto na nating magkaroon ng apo? Kaya kailangan na maikasal si Andeng at Clyde para maging parte na rin siya ng pamilya natin. Katwira naman ni Dayan sa kanyang asawa. Syempre natutuwa rin naman ako na may mga apo na pala tayo. Pero para kasing padalos-dalos itong desisyon mo. Sana man lang kinausap man lang natin sina Clyde at Andeng kung gusto ba nilang maikasal sa isa't isa. Giit naman ang ama ni Clyde. Dad, di naman po ako tutol na ikakasal kami ni Andeng. Ang totoo nga po niya nagustuhan ko na po siya noong unang beses na nakita kami noon. Masaya rin po ako dahil nagbunga pa lang yung nangyari sa amin. Hindi lang isa, kundi 3 pa. Pero tama si Dad, Mom. Baka dapat kinausap pa natin si Andeng dahil mukhang nabigla po yata siya ng husto. Pagsingit naman ni Clyde sa usapan nga ng kanyang mga magulang. Clyde, naiintindihan ko ang punto niyo pero natitiyak kong naiintindihan din ako ni Andeng kung bakit minamadali ko to. Kailangan matuloy ang kasal mo, anak. Isa pa, ano bang dahilan ni Andeng kung bakit bigla na lamang siyang nagpunta rito para itigil ang kasal, di ba? Pinatigil niya ang kasal para syempre hindi ka mapunta sa ibang babae at ibig sabihin lang noon willing siyang maging asawa mo para mabuo ang pamilya niyo. Ipagkakait ba natin yun sa kanya? Sa mga bata? Hindi nga naubusan ng rason si Dayan, kaya naman hindi na nga nakasabat pa ang magama at naghintay na nga lamang sa pagbabalik ng bride. Hindi naman nagtagal ay may tumawag na nga sa mommy ni Clyde para ipaalam na malapit na nga ang bagong bride ni Clyde. Anak, malapit na raw si Andeng. Maghanda ka na. Turan nga ni Dayan kay Clyde na bakas sa boses ang pag-excite. Samantala habang nasa kotse ay patuloy pa ring inaayusan si Andeng na para bang sinisiguradong dapat maganda talaga siya sa araw ng kanyang kasal. Naku, ang swerte niyo po, ma'am, may kakasal po kayo kay Sir Clyde. Mabuti nga lang at hindi natuloy ang pagpapaksal ni Sir doon sa malditang si Ana. Naku, napakasama kasi ng ugali ng babaeng yun. Karma na rin siguro to. Biglang komento naman ng isa sa mga makeup artists. Hindi naman nagawang makapagsalita ni Andeng dahil hindi pa rin nagsisink in sa utak niya ang mga nangyayari. Wala naman to sa mga plano niya. Hanggang sa nakabalik na nga siya sa simbahan. Sa entrance ng simbahan ay nakatayo siya suot ang isang magandang puting gown. Ilang beses siyang napahugot ng malalim na buntong hininga. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari yun. Pakiramdam niya ay isa lamang iyong panaginip. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na sa pagtigil niya sa kasal ng ama ng kanyang mga anak ay siya pala ang papalit na bride nito para lamang matuloy ang kasal. Nagsimula na ngang humakbang si Andeng sa pasilyo habang kinakabahan nga dahil sa kanya nakatuon ang mga mata ng mga taong nasa loob ng simbahan. Napatingin nga si Andeng sa kanyang mga anak na siyang kasama ngayon ng lola ng mga to. Nakangiti ang mga bata sa kanya dahilan para mapangiti rin siya at bahagyang naibsan ang kabang kanyang nararamdaman. Ngunit noong sandaling dumapo ang tingin niya sa lalaking nakatayo sa harapan ng altar na siyang nakatingin at naghihintay sa kanya at tila ba naging triple ang kanyang kaba. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na may lalabas nga mula sa dibdib niya ang kanyang puso. Nakakaloka to. Gusto ko lang naman na ipakilala yung mga anak ko sa ama nila eh. Tapos naging instant bride pa tuloy ako. Ay, carry mo to, Andeng. Isipin mo na lang na kasal-kasalan lang to. Kailangan ko umayos dahil baka hindi nila tanggapin sina Aldous, Amir at Alan kapag nagkataon na gumawa pa ako ng eksena rito. Carry ko to. Mabuti na nga lamang. Nakapaghanda na yung mga anak ko at nakasuot na sila ng pangkasal. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Parang iba talaga ang kutob ko. Pagkausap nga ni Andeng sa kanyang sarili at sunod-sunod na nagpakawala ng mga buntong hininga habang naglalakad. Napalapit nga sa gwapong lalaking naghihintay sa kanya sa tapat ng altar.
At noong sandaling naghawak nga ang kamay nilang dalawa ni Clyde, para sabay na humarap nga, sa pare, nanlamig ang buong katawan niya, na animoy mas lalo pang nadagdagan ang kaba sa dibdib niya. I'm sorry. Biglang bulong naman sa kanya ni Clyde. Nagtaka naman si Andeng kung bakit bigla na nga lamang itong umihingi ng paumanhin. Alam kong nabibigla ka sa mga pangyayari. Nabibigla din naman ako. Pero mas mainam na siguro kung mag-go with the flow na lang tayo lalo na. At nandito na rin naman tayo sa sitwasyon na to. Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong maging mabuting asawa sa iyo at maging mabuting ama sa mga anak natin. Dagdag pa ang sabi ni Clyde. Napalunok na nga lamang si Andeng na hindi magawang makapagsalita dahil hindi naman niya alam kung ano ba ang dapat niyang sabihin sa lalaki. At tulad nga ng sinabi ni Clyde sa kanya, nag-go with the flow na nga lamang siya at sumagot na nga lamang ng I do sa tanong ng pari sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang oras na kailangan na nga siyang halikan ng kanyang groom. Marahan na nga inalis ni Clyde ang belo na siyang tumatakip sa mukha ni Andeng. At nang magtama ang kanilang mga mata, ay tila ba pareho nga nilang hinihigop ang isa't isa sa pamamagitan ng tingin. Samantala, ngiti-ngiti naman ang lahat ng taong naroroon nga sa loob ng simbahan, lalong-lalo na nga ang mga magulang ni Clyde na siyang mas excited pa nga sa magaganap. Lola, ikikis po ba ni Papa po si Mama? Inosenteng tanong naman ng isa sa triplets kay Dayan. Mahinang natawa naman si Dayan. Oo apo, kaya takpan niyo ang mga mata niyo, okay? Masyado pa kayong mga bata para sa ganitong bagay. Mahinahon naturan nga ni Dayan sa mga bata kung saan walang pagdadalawang isip na sinunod naman ng triplets ang sinabing yun ng kanilang lola nang dagli nga nilang tinakpan ang kanilang mga mata gamit ang kanilang maliliit na palad dahilan kaya natawa ang mag-asawa. Diyos ko, totoo ba talaga to? Talaga bang ikakasal ako sa gwapong lalaking nasa harapan ko ngayon? Sa tatay ng mga anak ko? Hindi pa talaga to isang panaginip lang? Yan nga ang tumatakbo sa isip ni Andeng sa kasalukuyan nga habang nakatitig pa rin silang dalawa ni Clyde sa mga mata ng isa't isa. Pwede mo ba akong sampalin? Biglang naiusal nga ni Andeng kay Clyde. Huh? Gulat na reaksyon naman ng lalaki. Ang sabi ko kung pwede mo ba akong sampalin o kung hindi mo kaya pwede bang kurutin mo na lang ako? Gusto ko lang talaga makasigurado kung panaginip lang ba ang lahat ng to. Ang bilis ng mga pangyayari. Kumunot naman ang noon ni Clyde. Iniisip mo pa rin ba na baka panaginip to? Isa pa, hindi ko naman pwedeng gawin yung gusto mo dahil maraming taong nakatingin sa atin ngayon. At ito ang moment na kailangan na kitang halikan. Nakaising saad nga ni Clyde kaya naman napalunok na nga lamang si Andeng. Say sinagot ni Clyde. Nang mga sandaling yon, hindi na nga nagpumilit pa si Andeng at naramdaman na nga lamang niyang pagdampi sa mga malalambot na labi ng lalaki sa labi niya. Umani naman ang kilig sa mga tao ang moment na yon. Hindi naman nagtagal ang halik na yon at nang maghiwalay nga ang kanilang mga labi, ay ilang beses ngang naikurap ni Andeng ang kanyang mga mata na tila ba hindi siya makapaniwala sa nangyari. Inanunsyo nga ng pari sa kanila na sila ay ganap ng mag-asawa kung saan nahuli nga ni Andeng na palihim na pangginti nga ni Clyde. Hanggang sa reception hall, hindi pa rin magawang mag-sink in sa utak ni Andeng na siya ay kasal na. Habang nakaupo ay pasimple nga rin niyang hinahawakan ng kanyang mga labi dahil hindi na nga nawaglit sa isip niya ang paghalik sa kanya ni Clyde. Are you okay? Biglang tanong nga ni Clyde kay Andeng nang mapansin niyang tulala pa rin ito. Kagad namang nabaling ang atensyon ni Andeng sa lalaki at tumango. Ayos lang ako. Anyway, mukhang natutuwa talaga si na mama at dad sa mga bata. Kanina pa nila pinapakilala sa mga tao yung mga anak natin. Kaya nga nagre-reklamo na yung mga bata eh. Ani pa nga ni Clyde habang medyo natatawa nang mapatingin ito sa direksyon kung saan ang mga magulang niya kasama ang cute na mga triplets. Tama ka nga, pero ganun ba talaga nila ako gustong magkaroon ng mga apo? Kasi isipin mo, hindi nyo naman ako kilali eh, pero kagad nyo akong pinaniwalaan sa mga sinabi ko na
anak mo ang triplets, na hindi man lang kayo nagtanong at pinaniwalaan niyo kagad ang kadugo niyong mga bata. Napakunot na si Clyde. Bakit? May mga posibilidad ba na hindi ko mga anak ang triplets? Uy, hindi naman sa ganun. 100% no, nasure ako ng mga anak mo sila. Dahil sa tanang buhay ko. Ikaw lang naman yung lalaking nakasama ko sa kama. Natutuwa lang talaga ako na hindi niyo pinagdudahan yung mga anak ko. Paliwanag naman ni Andeng sabay inom ng tubig na siyang nasa mesa. At nang mga ilang sandali ang lumipas, nang mapansin nga ni Andeng na tahimik si Clyde, ay nilingon niya ito. Bakit ganyan ka kung makatitig sa akin? Bakit napapangitan ka ba sa akin? Nagsisisi ka ba kasi akong napakasalan mo imbes na si Anna? Reaksyon pa nga ni Andeng. Mahinang natawa naman si Clyde. Of course not. Nagpapasalamat nga ako sa iyo kasi pinigilan mo yung kasal namin. Sabi nga ni Clyde. Napakunot noon si Andeng. Huh? Bakit naman? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo gusto yung Ana na yun. Wala naman talaga akong feeling sa kanya. Siya lang naman tong mapilit na ikasal kami, dagdag mo pa. Gustong gusto na rin kasi talaga magkaroon ng apo ng mga magulang ko. At dahil ako lang nag-iisa nilang anak, kailangan ko ring magkaroon ng anak. Kung ganun malaki pala ang utang na loob mo sa akin kasi kung hindi dahil sa akin, malamang natuloy ang pagpapakasal mo sa malditang Ana na yon. Pabirong hirit pa nga ni Andeng at nagsimula ng kumain nang makaramdam siya ng gutom. Maya-maya pa sinaluhan na nga rin siya ni Clyde na kumain. Teka lang, curious lang ako kung bakit pala. Hindi ka man lang umalma kanina nung sinabi ng mommy mo na ako ang magiging bride mo. Napilitan ka lang din ba? Dahil sa naanakan mo ko? Bahagyang natigilan naman si Clyde. Sa biglang pagtanong nga ni Andeng ng ganon. Napansin naman ni Clyde ang sauce sa gilid ng labi ni Andeng kaya gamit ang hinlalaki niyang daliri ay pinahiran nga niya iyon kung saan napaatras pa nga si Andeng dahil sa pagkagulat nga sa kung anong balak na gawin ni Clyde sa kanya. Ang totoo niyan hindi ako napilitan na pakasalan ka. Sagot naman ni Clyde sa itinanong nga sa kanya ni Andeng. Natigilan naman si Andeng at kumunot ang kanyang noo. Nang mamutawi nga ang pagtataka sa reaksyon niya dahil sa naging sagot ni Clyde na hindi niya gaanong maintindihan. Nais pa sanang magtanong ni Andeng para malinawan subalit sakto naman ang pagbalik ng mga magulang ni Clyde kasamang mga bata sa kanilang pwesto. Isa-isa namang nagsilapitan kay Andeng ang kanyang mga anak at hinalikan nga siya sa kanyang mga pisngi. Mga anak, maaari ba kayong magpakilala sa papa niyo at sa lola at lolo niyo na paraang hindi sila malilito? Pakiusap naman ni Andeng sa kanyang mga anak. Sige po mama, ako na rin po ang magsisimulang magpakilala. Mabilis na sagot naman ng isa sa mga triplets. Hello po sa inyo, Papa, Lola at Lolo. Ako po si Aldous. Ako po ang panganay sa aming tatlong magkakapatid dahil ako po ang unang ipinanganak po ni Mama. Masipag po kaming tatlong magkakapatid, pero mas masipag po ako kaysa sa kanila. Hindi po kayo malilito sa akin dahil mas agresibo po ako at mas energetic po akong magsalita kumpara po kina Amir at Alan. Masiglang pagpapakilala nga ng batang si Aldous sa kanyang sarili at napangiti nga silang lahat dahil nga sa dagdag na pagpapakyut pa nga ni Aldous matapos nitong magpakilala. Ako naman po si Amir. Ako po ang pinakamahiyain at tahimik po sa aming tatlo. May dimple po ako sa magkabila po pong pisngi at mahal na mahal ko po si Mama. Ang sumunod naman na si Amir, ang siyang nagpakilala at halos maluha naman si Andeng nang matouch siya sa huling sinabi ng kanyang anak. Ako naman po ang bunso. Ako po si Alan, isa lang po ang dimple ko pero mas cute po ako kay Kuya Aldous. Mahilig po akong kumain ng spaghetti dahil yun po ang favorite kong pagkain. Pero sa tuwing birthday lang po namin ako nakakakain ng spaghetti dahil kulang po kami sa budget. Pero kahit ganun po, naiintindihan ko po yun at mahal na mahal ko pa rin po si Mama. Pagpapakilala naman ng pinakahuli at bunso na sa triplets. Tipid naman na napangiti si Andeng at napatingin nga ito sa itaas para nga pigilan ng mga luha niyang nagbabadya. Inabutan naman siya ng panyo ni Clyde na siyang tinanggap naman niya at agaran din siyang nagpasalamat.
Maayos ang naging pagpapalaki mo sa maapo ko, Andeng. Kaya tuwang-tuwa yung mga bisita sa kanila eh. Masaya ako na naisipan mong ipakilala sila sa amin. Kanina, nakwento nila yung naging buhay niyo at gusto ko sanang iparanas sa inyo. Yung buhay na deserve nyo. At yung buhay na masagana. Ngayon na mag-asawa naman na kayo ng anak kong si Clyde, siguro naman hindi ka rin tututol na tumira sa bahay namin, hindi ba? Sabi nga ni Dayan kay Andeng. Napatingin nga sina Clyde pati ang kanyang mga magulang, kabilang na ang mga bata, habang hinihintay ang sagot ni Andeng. Ilang sandali namang nag-isip si Andeng bago ito sumagot. Kumpara po sa mga bata wala naman pong problema sa akin eh. Dahil maski ako po gusto ko po sanang makasama nila kayo. Lalong-lalo na po ang ama nila. Kaya hindi po ako tatanggi kung gusto niyo pong tumira kami sa inyo. Sa naging sagot nga na yon ni Andeng, ay napangiti na nga lamang ang pamilya Jimenez. Matapos nga ang kaganapang yun, ay sa mansyon na nga ng Jimenez tumira sa Andeng, kasama ng kanyang mga anak. Hindi pa rin nga makapaniwala si Andeng sa biglaang pagbabago ng buhay nila ng mga bata. Ngunit unti-unti nang napoproseso sa kanyang isip ang nangyayari at unti-unti na nga rin niyang tinatanggap. Dahil iniisip niyang para din naman yun sa mga anak nila ni Clyde at yun ang pinakamahalaga sa kanya. Kasalukuyan ngang inaayos ni Andeng ang mga gamit at mga damit na binili ng mga magulang ni Clyde para sa kanya nang pumasok nga si Clyde sa kwarto. Alam kong sinabi ni Mommy na itong magiging kwarto nating dalawa. Pero alam ko namang hindi ka komportable. Kaya ikaw na lang dito at doon na lang ako sa guest room matutulog. Ani nga ni Clyde na binibigyan ng konsiderasyon ang maaring nararamdaman na pagkailang nga ni Andeng kung magsasama sila sa isang kwarto. Naku, okay lang naman. Kung ikaw lang naman dito at ako lang matutulog sa guest room total, kwarto mo naman to eh. Ano sa tingin mo? Suwestyon naman ni Andeng. Tagli namang umiling si Clyde at kaagad na kinuha ang unan at kumot. Mapapagalitan ako ni Mommy kapag nalaman niyang sa guest room ako matutulog. Kaya ikaw na lang dito. Magpahinga ka na rin. I know it's been a tiring day for us. Good night, Andeng. Good night, Clyde. Nang lumabas nga si Clyde sa kwarto ay pinagpatuloy nga ni Andeng ang ginagawa niyang pag-aayos ng mga damit sa closet. Nang lumipas lamang ang ilang minuto, ay biglang bumukas ang pinto at bumalik si Clyde. Bitbit ang kumot at unan na kinuha nga nito kanina. May nakalimutan ka ba? Takang bungad nga na tanong naman ni Andeng. Bumuntong hininga si Clyde at napasandal sa pader. I can't stay sa guest room dahil lahat ng room nakalaki. Ayaw rin ibigay sa akin ng mga katulong yung susi dahil utos daw ni Mommy. Si Mommy talaga. Grabe yung kalokohan. Huwag daw bubuksan yung guest room hanggat hindi niya sinasabi. Wise talaga. Medyo umawang naman ang bibig ni Andeng nang kanyang mapagtanto kung ano ang gustong mangyari ng Mommy ni Clyde. Mukhang gusto nga talaga ng Mommy mo na magkasama tayo sa isang kwarto. Nahintindihan ko naman ng Mommy mo eh. Ganito na lang. Ikaw na lang matulog sa kama tapos ako na lang sa sofa. Naku, mas lalo namang hindi ako papayag dyan. Ikaw na sa kama at ako na lang sa sofa. Kagad na pagtutol naman ni Clyde at nahiga na nga rin ito sa sofa. Nagkibit-balikat na nga lamang, si Andeng nang wala na nga siyang magawa, ay naghanda na nga rin siya para mahiga sa kama. Nakatihaya nga si Andeng sa kamay habang nakatitig lamang sa kisame ng kwarto. Nakapatay nga ang ilaw sa kwarto at tanging lampshade na lang ang nagsisilbi nga nilang liwanag ngunit pareho nga silang hindi makatulog. Gusto ko lang malaman. Biglang sambit nga ni Clyde habang nakatuon din ito sa kisame at ang braso nito ay nakapatong sa kanyang noo. Hindi naman nagsalita si Andeng at hinintay na nga lamang ang sunod na sasabihin ni Clyde. Gusto ko lang sanang malaman kung bakit pinigilan mo yung kasal namin ni Ana. Kasi kung gusto mong makilala lang ako ng mga bata, pwede mo namang ipaalam sa amin yun nang hindi tinututulan ang kasal namin ni Ana.
Patuloy nga na wika ni Clyde na bakas ang curiosity sa kanyang boses. Kasi naisip ko na baka mawalan ng karapatan ng mga anak ko kung sakaling matutuloy ang kasal mo sa ibang babae. Saka ayoko rin naman na maging stepmom ng mga anak ko yung Ana na yun, no? Mamaya baka saktan niya ang mga anak ko. Bagay na hindi ko papayagan. Teka, hindi mo naman siguro iniisip na talagang gusto kong magpakasal sa'yo, di ba? Sandaling hindi nakaimik si Clyde. Well, hindi naman na mahalaga kahit ano pang dahilan. Kasi kasal na rin naman tayong dalawa at wala na tayong magagawa pa, kundi ang maging isang pamilya at maging mabuting mga magulang sa 3 nating anak. Sa pagkakataong ito, si Andeng naman ang hindi nakaimik. By the way, naalala mo pa ba yung una nating pagkikita dati? Sobrang lasing ka nun. Ang cute mo, paglasing. Naalala ko. Sinasabi mo noon na sana kung magkakaroon ka man ng boyfriend ay yung mayaman para hindi mahirapan ang mga anak ninyong kung sakali. Naalala ko pa nga noon. Noong nagsisiping tayo, nakiusap ka sa akin na huwag kitang buntisin. Pero sorry, dahil hindi ko naman akalain na mabubuntis pala kita. Triplets pa nga ang naging anak natin eh. Pagbabalik tanaw nga ni Clyde sa nangyari sa kanila noong ilang taon na nga ang lumipas. Nag-init naman ang mukha ni Andeng nang bumalik nga rin sa kanyang alaala ang nangyari sa kanila noon. Laking pasasalamat na nga lamang niya at kahit papaano ay madilim sa kwarto kaya hindi makikita ni Clyde ang namumula nga niyang mukha. Ngunit biglang kumunot ang noo ni Andeng nang bigla siyang may naalala dahilan kaya napalingon siya sa gawin ng lalaki. Siya nga pala, gusto ko lang din sanang malaman kung bakit baligyan mo ko ng pera noon bago ka umalis. Puno nga ng kuryosidad, natanong ni Andeng. Bakit? Hindi ka ba kabilang doon sa mga babaeng nagpapatable? Tanong nga din ang naging tugon nga ni Clyde kay Andeng. Naningkit naman ang mga mata ni Andeng at napahugot nga ng buntong hininga. So, kaya mo pala ba ako binigyan ng pera dahil inakala mong isa akong bayaran? Grabe ka namang makahusga. Sinamantala mo na nga yung kalasingan ko, iniisip mo pang babaeng bayaran ako. Pambihira ka naman. Nakangusong rant naman ni Andeng na tila ba ni insulto sa kanyang narinig. I'm sorry. Hindi ko naman kasi alam eh. Kung alam ko nga lang na nabuntis pala kita, edi sana noon pa kita pinakasalan. Ano yun? Tanong nga ni Andeng nang hindi naging klaro sa pandinig niya yung huling sinabi nga ni Clyde dahil halos pabulong nga niya yung sinabi. Wala. Deny naman ni Clyde. Hay, masyado kong nagpadala sa alak nung panahon na yun. Kaya yun tuloy. Naitakwil ako ng mga magulang ko nang wala sa oras dahil nagpabuntis ako sa stranger. Sobrang hirap ng mga pinagdaanan ko, tipong kailangan ko magdoble kayod para lang mapakain ko yung mga anak ko. Pero kinaya ko sa loob ng ilang taon. Pero syempre, naisip ko na iba pa rin kung makikilala at makakasama ng triplets yung ama nila. At yun ang nagudyok sa akin para hanapin ka. Mabuti na nga lang. At nakita ko yung tungkol sa wedding niyo ni Ana sa social media. At yun ang naging susi ko para mahanap ka. Pero aminin ko na wala sa plano ko ang pagpapakasal sa'yo. Kaso, wala na rin naman akong magagawa kundi ang panindigan to dahil kasal na tayo at mag-asawa na tayo. Litanya nga ni Andeng at may ngiti sa mga labi niya. Ipinikit nga ang kanyang mga mata hanggang sa nakatulog na nga siya. Pero hindi mo ba pagsisisihan na naikasal ka sa akin? Tanong pa ni Clyde. Lingid sa kanyang kaalaman na nakatulog na pala si Andeng kaya ilang minuto rin siyang naghintay ng sagot nito. At nang hindi na nga sumagot sa kanya si Andeng, nilingon na nga niya ito. Bumangon mula sa pagkakahiga si Clyde at nilapitan nga ang natutulog ng si Andeng para i-check ito. Sumilay naman ang ngiti sa mga labi ni Clyde nang makumpirma niyang tulog na nga ito. Sana lang alam mo na gusto kita. Pero mabuti na yung hindi mo muna malaman dahil alam kong baka hindi ka rin maniwala kung sakali. At handa akong gawin ang lahat. Lumigaya ka lang sa piling ko bilang asawa ko.
Ani nga ni Clyde. At marahan ngang hinagkan sa noo ang kanyang asawa. Kinabukasan ng magising nga si Andeng. Wala na sa sofa si Clyde. Kung kaya't matapos niyang maghilamos ay kaagad nga siyang lumabas ng kwarto para nga puntahan ang kanyang mga anak at nadatang nga niya ang mga ito sa dining area. Kasama si Clyde pati na nga rin ng mga magulang nito kung saan sabay-sabay silang nagalmasal habang masayang nagkukwentuhan. Andeng, gising ka na pala, come on. Magalmasal ka na rin. Pasensya na kung hindi ka na guinising ng asawa mo. Ayaw niya raw kasing abalahin yung pagtulog mo. Ani nga ng mommy ni Clyde na si Diane. How are you? Nakatulog ka naman ba ng maayos? Malambing na konsulta nga ni Clyde sa kanyang asawa nang tumayo nga siya para ipaghilangan ng upuan sa kanyang tabi si Andeng. Nilagyan din ito ng pagkain ng pinggan ng asawa. Nakatulog naman ako ng maayos, ikaw ba? Nakatulog ka rin ba ng maayos? Pagbabalik naman ni Andeng ng tanong kay Clyde. Yup, sagot naman ni Clyde. Pero nagsalubong lang ang mga kilay ni Andeng na tila ba hindi ito naniwala sa sagot nga ng asawa. Paano ba naman kasi? Ay hindi nakatakas sa paningin niya ang mga mata ni Clyde na halata mong hindi nakatulog ng maayos. Nagsimula na ngang kumain si Andeng nang pasadahan niya ng tingin ng pamilya Jimenez, kabilang na ang kanyang mga anak. Hindi pa rin siya sanay na ganoon na ang pamumuhay nila matapos nga na ikasal sila ni Clyde. At mukhang ang mga anak niya ay nasasanay na nga rin at natuto ng mag-adjust habang siya sinusubukan pa rin na masanay paunti-unti sa buhay na hindi naman niya nakasanayan ng maraming taon. Matapos kumain, ay nagtungo nga muna si Andeng sa kanilang kwarto dahil ang kanyang mga anak ay kasama ng lola nila at hinahayaan muna yon ni Andeng para nga bigyan ng oras ang pamilya ni Clyde na makasama ang mga bata. Pagpasok nga ni Andeng sa kwarto, ay namataan nga niya roon si Clyde na nakaupo sa kama habang abala sa laptop. Nakita niya rin ang madalas nitong pagbahing kung kaya't nakaramdam siya ng pagka-guilty dahil batid niyang hindi ito nakatulog ng maayos kagabi sa sofa. Kung inaantok ka, pwede ka namang matulog. Tanging nasabi na nga lamang ni Andeng sa lalaki. Napalingon naman si Clyde sa kanyang asawa. Ayos lang naman ako. Napatango na nga lamang si Andeng at naligo. Pagkatapos niyang maligo, ay saktong tumunog nga ang luma niyang cellphone na medyo basag na nga ang screen na nasa kama dahilan kaya napunta rin doon ang atensyon ni Clyde na siyang nasa kama pa rin at abala sa laptop nito. Wala ka bang balak na palitan ng cellphone mo? Kalmadong tanong naman ni Clyde. Wala naman akong pera eh. Isa pa kahit ganito tong cellphone ko gumagana pa rin naman ng maayos. Tugon naman ni Andeng at kinuha nga ang cellphone niyang walang tigil sa pag-ring. Mag-asawa na tayo, di ba? Kaya kung ano nga akin sa'yo na rin. Yung pera ko, pera mo na rin. Kaya pwede kang bumili ng bagong cellphone o kahit na anong gusto mo. Ani nga ni Clyde na siyang bigla ring nagpakunot nga ng noo nang mapansin niya ang kakaibang reaksyon ni Andeng habang nakatitig ito sa cellphone niya. May pag-aalinlangan na sinagot nga ni Andeng ang tawag at ang tanging narinig lamang ni Clyde ay ang sinabi nga ni Andeng. Sige, pupunta ako. Sa kung sino man ang kausap ni Andeng sa kabilang linya, kahit na naku-curious nga siya, hindi nga nagawang magtanong ni Clyde, lalo na at nagmadali na nga ring magbihis si Andeng na siyang kagad din naman na nagpaalam para umalis. Saan naman kaya siya pupunta? Bulong nga ni Clyde sa sarili. Ilang minuto nang makalis si Andeng, hindi magawang mapakali ni Clyde kaya naman naisipan niyang tunguhin nga ang mga bata para kausapin ang mga to. Mga anak, may gusto lang sana akong itanong sa'yo. Bungad ngang saad nga ni Clyde sa mga bata nang maabutan nga niyang mga to na siyang naglalaro sa kama. Ano po yun, Papa? Tungkol po ba kay Mama ang itatanong po ninyo? Tanong naman ng batang si Aldous. Pagyapang natigilan si Clyde kung bakit kaagad alam ng kanyang anak ang layunin. Tama ka anak. Kasi kanina may biglang tumawag sa mama niyo eh.
Hindi ko alam kung sino pero napansin ko kasi na parang biglang nag-iba yung reaksyon ng mama niyo. Hindi ko alam kung galit ba siya o nasasaktan. Tapos nagmamadali na lang siyang umalis at makikipagkita yata siya ron kung sino man yung tumawag sa kanya. May hinala ba kayo kung sino yung kikitain ng mama niyo? Sabay-sabay naman na napatingin sa itaas ang mga bata at waring nag-iisip. Mukhang alam ko na po kung sino yung pupuntahan ni Mama. Biglang sambit naman ng bunsong si Alan. Sino? Mahusay isang tanong nga ni Clyde sa kanyang anak. Tingin ko po makikipagkita po siya kay Tito John. Kaagad na sagot nga ng batang si Alan. Napakunot noo nga si Clyde. Tito John? Sino naman siya? Usisa pa nga ni Clyde na tila ba na intriga sa pangalan ng binanggit ng kanyang anak. Si Tito John po. Siya po yung dati pong boyfriend ni Mama pero galit po kami sa kanya kasi po nilokot sinaktan niya po si Mama namin noon eh. Sad nga ng batang si Amir. At tanong naman ito, dating boyfriend? Pero bakit hindi niyo nabanggit sa akin ang tungkol sa kanya? Kasi po Papa, sinabi po sa amin ni Mama noon na wag daw po naming babanggitin ang pangalan po ni Tito John. Pero kung siya nga po ang pupuntahan ni Mama, Papa, kailangan po nating sundan si Mama baka po kasi kung anong gawin sa kanya ni Tito John. May pag-aalala nga sa boses na sabi naman ni Aldous. Dahil doon ay bigla ring nangamba si Clyde. Kaya naman sumang-ayon siya sa sinabi ng kanyang anak na sundan nga si Andeng na kanila namang ginawa. Si Andeng naman ay nagtungo sa isang restaurant. Pagpasok niya nakita niya ang isang lalaki sa bandang sulok na siyang naghihintay sa kanyang pagdating. Nang mga sandaling yun, nanumbalik sa alaala ni Andeng ang kanilang nakaraan. Dahilan para makadama nga siya ng kirot sa kanyang kaliwang dibdib. Ngunit tinibayan niya ang kanyang loob at nagtungo na nga siya sa pwesto nito at naupo sa harapan nito. Ibang klase ka rin eh, no? Nagpabuntis ka na nga sa lalaking yun tapos ngayon magpapakasal ka pa. Ganyan ka ba talagang klaseng babae, Andeng? Biglang bungad nga ng lalaking si John dahilan kaya nagpanting ang mga tenga ni Andeng. Dahil hindi niya nagustuhan ang kanyang mga narinig at tono ng boses ng lalaking kaharap niya ngayon. Ginusto mo lang bang makipagkita sa akin para sabihin niya na tusgahan ako, ha? Bakit? Nakakalimutan mong ikaw ang unang nanloko sa atin. Buwelta naman ni Andeng na pinipilit ngang tataga ng boses dahil ayaw niyang ipahalata na apektado pa rin siya sa lalaki. Sarkastiko namang ngumisi si John. So hanggang ngayon pa rin pala, sinisisi mo ako kung bakit nagpabuntis ka sa lalaking yun na nakilala mo lang naman sa bar. Andeng, siguro nga niloko kita noon pero mas malala pa yung ginawa mo dahil nagpabuntis ka. Napalunok na nga lamang si Andeng. Siguro nga malala na yung pagpapabuntis ko sa ibang lalaki. Pero hindi ba naging okay rin naman tayo? Kalaunan kaya nga nagkabalikan tayo eh. Pero nung ginawa mo, inulit mo yung pagkakamaling nagawa mo noon. At saka, hiwalay naman tayo, di ba? Nung nagkaanak ako, tapos sabi mo tanggap mo yung mga bata. Nagawa mo rin naman akong lokohin ulit. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit mas pinili kong hanapin ang ama ng mga anak ko at magpakasal sa kanya. Kasi kung tutuusin, walang-wala ka kumpara sa kanya. Sabi naman ni Andeng na may halong pangiinsulto nga sa kanyang boses. Nagtiimbagang na nga lamang si John na tila ba nagalit sa kanyang narinig. Naging dahilan din yun para bigla nga yang dakmain ang braso ni Andeng sa marahas na paraan. Kung makapagsalita ka parang hindi ka nabaliw sa akin nun ah. Bakit? Dahil ba mayaman siya? Kaya ganyan mo na lamang siya kung ipagmalaki sa harapan ko ha? Kikilang boses na singhal nga ni John. Kaya nakuha nila ang atensyon ng mga tao sa paligid nila. Ano ba dyan? Bitawan mo ako, nasasaktan ako! Pagpupumiglas nga ni Andeng at sa isang iglap isang tao ang siyang bigla na nga lamang sumulpot at hinila si Andeng palayo kay John na siyang ikinagulat ng dalawa. Hindi ka ba nahihiya? Kalalaki mong tao pero pananakit ng babae ang ginagawa mo. Sa harapan ng maraming tao pa. Puna nga ni Clyde sa ex nga ni Andeng na waring pinagsasabihan niya ito at hinahamon. At ano? Nagpapaka-knight in shining armor ka? Tss, kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Hoy,
Kung wala yung pera mo, walang-wala ka rin ngayon. Kaya wag kang magyabang. Pero sa bagay, utoto ka naman. Hindi mo ba alam na ginagawa ka lang na panakip butas nitong si Andeng dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makamove on sa akin? Mayabang na wika pa nga ni John. That's not true. Kalmadong tugon naman ni Clyde. Talaga? Pero nakita mo naman isang tawag ko lang sa kanya nakipagkita kagad siya sa akin. Ibig sabihin lang nun mahal pa rin ako ni Andeng at pera lang ang habol niya sa'yo. May ngisi nga sa gilid na labing, sabi ni John. Kumuyong naman ang kamuo ni Clyde na siyang napansin ni Andeng. Pwede ba John? Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Sa pangatong pagkakataon niloko mo ko. Sinabi mong gusto mong makipagkita para magkaroon tayo ng closure dahil nalaman mo ikakasal na ako. Sino sa ating dalawa ang hindi nakamove on ha? Sabat naman ni Andeng, dahilan kaya hindi nagawang makaimik ni John. Clyde, halika na. Umalis na tayo rito. Kalmadong baling naman ni Andeng sa kanyang asawa. Ikaw, tigilan mo na ang asawa ko. May diin ang boses. Nahuling sambit naman ni Clyde kay John bago sila tuluyang umalis ni Andeng ng restaurant. Mama, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo sinaktan ni Tito John? Biglang bungad naman ng triplets sa kanilang ina pagpasok nga nito sa kotse. Nagulat naman si Andeng nang makita niya ang tatlong bata na siyang nasa backseat pala ng kotse. Ayos lang ako anak, pero teka, anong ginagawa niyo rito? Sinabi po sa amin ni Papa na may tumawag daw po sa inyo at makikipagkita ka raw po sa taong yun. Naisip po namin na si Tito John po kagad yun. Ang kikitain nyo kaya sinundan ka po na. Nag-aalala po kasi kami. Paliwanag nga ng batang si Aldous. Tipid na napangiti naman si Andeng at napapasulyap sa kanyang asawa na siyang nasa driver's seat. Ngunit tahimik lamang ito. Buong biyahe nga tahimik lamang si Clyde. Hindi may iwasan ni Andeng na mag-alala. Dahil iniisip niyang baka naapektuhan ito sa mga sinabi ni Clyde kanina. Hanggang sa makauwi sila at makapasok sa kwarto, wala pa ring nagsasalita sa kanilang dalawa. Kaya naman si Andeng na ang siyang bumasag sa katahimikan. Clyde, I'm sorry. You don't have to say sorry. Wala ka namang ginagawang masama para mag-sorry ka. Kung iniisip mo yung nangyari, hayaan mo na yun. Sinundan na nga lamang ni Andeng. Nang tingin nga si Clyde, nang umupo ito sa sofa at sumandal sa kay pinikit ang mga mata. Yung mga sinabi ni John kanina, huwag mo sanang isipin yun. Hindi naman totoo yun eh. Ganun lang talaga siya. Ayaw niya kasing natatapakan yung pride niya. Paliwanag nga ni Andeng dahil hindi mawala sa isip niya na baka naapektuhan nga si Clyde sa mga sinabi ni John kanina. Iminulat naman ni Clyde ang mga mata niya at natanaw nga niya ang pagwapo ni Andeng saka mahabang nakatingin sa kanya. Don't worry, hindi naman ako naapektuhan sa mga sinabi niya. Pag-assure nga ni Clyde dahilan kaya naibsan ang pag-aalala ni Andeng. Bumuntong hininga nga lamang si Andeng na siyang napansin ni Clyde. Bakit ka umiiyak? Kung gusto mong umiyak, iyak mo lang. Ani nga ni Clyde. Bakit naman ako iiyak? Isa pa, hindi deserve ng mga ganong klaseng lalaki ang iyakan. Naubos na lahat ng luha ko para sa kanya, kaya wala na akong mailuluha pa sa kanya ngayon. Pero aminin ko, naapektuhan pa rin ako, pero hindi naman sa katulad ng ganon. Narealize ko kasi, masyado akong nagpakatanga sa kanya noon. Ang totoo niyan, siya yung dahilan kaya ako nagpakalasing noon eh. Nahuli ko kasi siyang nambababae kaya yun. Dahil sa sobrang sama ng loob ko nagpunta ako ng bar, nagpakalasing at doon na nga kita nakilala at may nangyari sa ating dalawa. Sinumbat niya sa akin, lalo na noong nalaman niyang buntis ako. Nung tinakwil ako ng mga magulang ko, siya lang yung nalapitan ko. Akala ko okay na siya eh. Naging okay naman kaming dalawa pero naulit na naman ang ginawa niya. Niloko niya ulit ako at sinaktan. Ilang beses siyang nakiusap na magkabalikan kami pero hindi na ako pumayag pa. Dahil ika nga nila, once a cheater, always a cheater. Hindi na para hayaan ko pa siyang papasukin pa ulit sa buhay ko tapos uulitin lang din niya yung pananakit na ginawa niya sa akin. Salaysay nga ni Andeng. Bakas nga sa mata niya ang kalungkutan.
Mahal mo pa ba siya? Maya-maya pa ay biglang tanungan ni Clyde. Sa seryosong boses dahilan para matigilan si Andeng at hindi magawang makasagot. Huwag mo na lang sagutin. Dugtong pa nga nasabi ni Clyde dahil bahagya na nga rin siyang natakot na maaaring maging sagot ng kanyang asawa. Nang mga sandaling yun, nabalot nga sila ng katahimikan. Hanggang sa nakatulog na nga si Clyde sa sofa dahil hindi na nga nito nakayanan ng antok niya. Ilang oras nga ang lumipas ay sinubukan ni Andeng. Nagisingin nga si Clyde sa pamamagitan ng pagtawag niya sa pangalan nito ng paulit-ulit at sa mahinang paraan. Ngunit napaupo na nga lamang si Andeng sa sahig at pinagmasdan ang mukha ni Clyde dahil walang epekto ang ginawa niyang paggising dito. Sinundot-sundot nga ni Andeng ang pisngi ni Clyde at nagbabaka sakaling magising ito sa ganoong paraan. Ang gwapo mo namang matulog. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sinabi sa akin ng mga tao noong kasal natin na swerte raw ako dahil ikakasal ako sa'yo. Kahit siguro, hindi ka mayaman, marami pa rin ang magkakagulo dahil sa'yo at gugustuhin na maging asawa ka. Kaya rin pala sobrang gwapo ng mga anak ko eh. Kasi ang gwapo pala talaga ng papa nila. May ngiting wika nga ni Andeng na animoy humahanga nga ito sa kagwapuhan ng kanyang asawa. Subalit dagliring naglaho ang ngiti sa mga labi ni Andeng at napalitan ng pagkagulat nang bigla nang alawang dumilat ang mga mata ni Clyde na siyang hindi niya inasahan. Narinig mo ba yung sinabi ko? Nautal nga na tanong ni Andeng sa lalaki. Tumangutango naman si Clyde habang nakatitig lamang kay Andeng. Nakaramdam naman ng pagkahiya si Andeng kaya nag-iwas nga siya ng tingin. Dinner na kasi kaya sinubukan kitang gisingin. Hindi ka kasi kumain kaninang tanghali dahil masyadong mahimbing yung tulog mo at hindi na rin kita inabala pa. Pag-explain nga ni Andeng at tumayo na nga siya mula sa pagkakaupo sa sahig. Ak mangalis na nga sana siya nang hawakan naman bigla ni Clyde ang kamay ni Andeng at sabay na bumangon. Let's go? Nakangiti ngang usal ni Clyde at ipinagsiklop nga niya ang kanyang magkahawak na kamay. Sabay nga silang nagtungo sa dining area para nga kumain ng hapunan. Mama, Papa, kailan po pala kayo magkakaroon po ng baby girl? Biglang tanong nga ng batang si Amir. Sa gitna ng pagkain nila dahilan kaya parehong nabulunan ng mag-asawang sina Clyde at Andeng. Palihim naman na natawa ang mga magulang ni Clyde. Pasensya na kayo sa mga anak niyo. Kanina pa kasi nila pinag-uusapan na gustong-gusto na raw nilang magkaroon ng kapatid na baby girl para may maalagaan daw sila. Natatawang turan pa nga ng ina nga ng lalaking si Dayan sa mag-asawa. Tama po si Lola. Kanina po, may napanood po kasi kami na may baby girl po silang inaalagaan at gusto rin po namin ng ganun para magkaroon naman po tayo ng little princess. Sabat naman ang batang si Alan sa tonong excited. Ma, kung ano-ano na lang po ang pinapanood niyo sa mga bata. Parang batang reklamo nga ni Clyde sa kanyang ina. Bakit? Ano namang masama ron? Kung gusto naman talaga nilang magkaroon na sila ng kapatid. Isa pa, hindi ba mas masaya kung magkakaroon ng little princess dito sa bahay? Tutal, mag-asawa naman kayo, wala naman sigurong masama kung gagawa ulit kayo ng panibagong anak, hindi ba? Nakabuo na kayo ng 3 eh. Pili ang sabi pa nga ni Dayan sa kanyang anak. Mas lalo namang nahiya si Andeng, kaya napayo ko na nga lamang siya para itago ang namumula niyang muka. As if naman siguradong baby girl ang mabubuo namin kung sakali. Bulong na nga lamang ni Clyde na sapat lang ang lakas para marinig pa nga nila. Well, pwede naman kayong bumuo ulit hanggang sa makabuo kayo ng baby girl. Isa pa, mas marami, mas masaya, hindi ba? Komento pa nga ni Dayan na siyang nagpatamim kay Clyde at pumeke na lang ito ng ubo habang si Andeng naman ay nananatili pa ring nahihiya sa usapan. Makalipas nga ang ilang araw, nagagawa na ngang masanay ni Andeng ng husto bilang parte ng pamilyang Jimenez. Ngunit kung may isang bagay man siyang hindi niya alam kung paano niya makakasanayan, ayon ay ang pagiging asawa ni Clyde. Hindi niya kasi alam
kung paano ba siyang aakto sa harapan ng lalaki. Kung titingnan nga sila, ay para bang hindi sila mag-asawa. Mabuti na nga lamang at marespetong lalaki si Clyde at hindi nito sinasamantala ang pagiging mag-asawa nila. Kaya safe na safe ang pakiramdam ni Andeng kahit na nasa iisang kwarto lamang sila ni Clyde. Hindi naman kasi sila yung tipo ng mag-asawa na ikinasal dahil nakaplano at mahal ang isa't isa. Naikasal lang naman kasi sila nang biglaan at dahil sa kagustuhan ng ina ni Clyde. Ngunit ngayong nandoon na nga sila sa ganoong sitwasyon, hindi nga malaman ni Andeng kung paano niya magagampanan ng maayos ang pagiging asawa niya kay Clyde. Lingid sa kaalaman ni Andeng ay ganoon din ang nararamdaman ni Clyde na siyang hindi rin malaman kung paano mai-upgrade ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Mga anak, gusto ko sanang humingi ng favor sa inyo. Pagkausap nga ni Clyde sa kanyang mga anak matapos nga ang pakikipaglaro nga niya dito. Ano po yun, Papa? Tanong naman ng batang si Aldous sa mataas na tono na tila ba hindi ito naubusan ng energy. Gusto ko kasing mapasaya ang mama niyo, pero hindi ko alam kung paano. May ideya ba kayo kung paano sasaya ang mama niyo? Papa, paano po kung gumawa na po tayo ng baby girl ni Mama? Napanood po kasi namin yung isa pong nanay, sumaya po siya nung nagkaroon po siya ng bagong baby. Inosenteng suwestyon naman ng batang si Alan. Dahilan kaya halos malaglag ang panga ni Clyde. Hindi naman niya kasi akalain na ganun ang magiging suwestyon ng kanyang anak. Tumikim naman si Clyde. Mga anak, ganito kasi yan. Hindi pa kasi handa ang mama niyo para gumawa ng bago niyong kapatid. Gusto niyo po ba kausapin po namin si Mama para po maging handa na po siya? Nabigyan po kami ng kapatid na little princess? Biglang sabat naman ni Aldous na siyang pinutol ang sinasabi ng kanyang papa dulot ng pagka-excite. Tama ka, Kuya Aldous. Mas maigi nga kung kakausapin nating tatlo si Mama. Tiyak ako kung hindi na tayo matitiis para bigyan na ulit tayo ng panibagong kapatid. Pagsang-ayon naman ang bunsong si Alan sa kanyang kapatid. At doon ay walang signal na tumakbo nga ang triplets palabas ng kwarto para nga puntahan ang kanilang ina upang kausapin. Dagli namang sinundan ni Clyde ang mga bata para pigilan nga ang mga to, ngunit nanlaki na nga lamang ang kanyang mga mata nang makasalubong nila si Andeng. Oh, anong nangyari? Naglalaro ba kayo? Bakit kayo tumatakbo? Tanong naman ni Andeng sa kanyang mga anak. Mama, ikaw po talaga ang gusto naming puntahan dahil gusto ka po naming makausap. Takang tanong naman ni Andeng sa kanyang mga anak. Mama, gusto ka po kasing mapasaya ni Papa kaya nanghingi po siya sa amin ng favor at naisip po namin. Nasasaya ka lang po kapag nagkaroon na po kayo ng baby girl at sinabi niya po sa amin na hindi ka pa raw po handa kaya gusto po namin kayong kausapin para po pagbigyan po si Daddy. Ting kwento nga ng batang si Alan. Nabigla naman si Andeng sa kanyang mga narinig dahilan kaya ilang beses siyang napakurap. At napalingon sa kinaroroonan ni Clyde na ngayon nakatalikod na nga sa kanila na siyang nahiya rin bigla dahil sa sinabi ng kanilang anak. Teka mga anak, ganun niyo na ba talaga kagusto na magkaroon ng nakababatang kapatid? Baling naman ni Andeng sa mga bata. Sabay-sabay naman na nagsitanguan ng mga bata. Mga anak, gusto rin naman ng mama na magkaroon ng baby. Pero hindi pa sa ngayon, okay? Darating din tayo sa panahon na yun. Sige na, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Tanging nasabi na nga lamang ni Andeng sa kanyang mga anak. Okay po, mama. Nakangusong sambit nga ng batang si Aldous at sabay-sabay nga silang bumalik sa kanilang kwarto habang nakasimangot. Bumalik na nga rin si Andeng sa kanilang kwarto kung saan sumunod din naman sa kanya ang kanyang asawang si Clyde. About nga po pala ron, pasensya ka na. Hindi ko naman kasi akalain na ganun pala ang gusto ng mga bata. At siguro, masyado na silang naimpluwensyahan ni Mama sa panonood ng kung ano-ano. Paghingi nga ni Clyde ng tawad. Okay lang, hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Ani naman ni Andeng at napahawak nga sa kanyang leeg nang makaramdam nga ito ng init. Ganun din nga si Clyde. Ang init ng panahon no. Nakabukas naman yung aircon pero ang init pa rin.
Pagrarason nga ni Clyde na siyang sinangayunan naman ni Andeng. Siya nga pala. Malapit na pala ang birthday ko at nagpaplano si na mommy na dito na lang sa bahay mag-celebrate dahil marami raw siyang bisitang inimbitahan. Pag-iba nga ng usapan ni Clyde. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Panigurado rin na matutuwa yung mga bata dahil hindi pa nila nararanasan na maka-attend ng party. Ani naman ni Andeng na siyang nginitian lang ni Clyde dahil awkward nga ang pakiramdam nila sa isa't isa dulot ng pagkahiya at pagkailang. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa sumapit na nga ang kaarawan ni Clyde. Tulad nga ng pinlano ng mga magulang ni Clyde ay napakaraming tao nga ang inimbita nila at napakarami rin ng handa. Ang lahat ay excited maliban lang kay Andeng na siyang kinakabahan dahil tiyak na kailangan niyang ipakilala ang kaniyang sarili sa maraming tao. At hindi naman siya nagkamali dahil ganoon nga ang nangyari. Ngunit nang makita niyang nag-e-enjoy ang kaniyang mga anak ay hindi niya mapigilan na mag-enjoy na rin sa birthday party ng kaniyang asawa. Iginala nga ni Andeng ang kaniyang mga mata sa maraming tao para hanapin ang kaniyang asawa at namataan nga niya si Clyde na siyang masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan nito ngunit napansin niyang tila ba napaparami na rin ang inom nito. Akmang pupuntahan sana ni Andeng ang kaniyang asawa ngunit may biglang humawak sa braso niya. Andeng, halika, sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa mga kumare ko. Nakangiting yaya nga ni Dayan sa kaniya at wala ngang nagawa si Andeng kundi ang magpatangay at nagtungo kung nasaan ang mga kaibigan ni Dayan at doon ay nakipagkwentuhan nga si Andeng hanggang sa napainom na rin. Ilang sandali pa ay tila ba umiikot na ang paningin ni Andeng at batid niya sa kaniyang sarili na natamaan na siya ng alak. Kaya naman nagpaalam na siya sa kaniyang biyenan na siya ay magpapahinga na. Pagpasok niya sa kwarto nila ng kaniyang asawa ay dagli siyang humiga sa kama. I miss you. Pulong nga ng isang boses na siyang nagpagisingan sa buong kaluluwa na Andeng nang bigla na nga lamang may yumakap sa kanya. At kahit madilim, ang kwarto dahil nakapatay nga ang ilaw, patid niyang si Clyde dito. Nandito ka pala? Lasing ka rin ba? Tanong nga ni Andeng sa kanyang asawa. Bumuntong hininga naman si Clyde at sabay na inamoy-amoy nga ang leeg ni Andeng. Mamaya pa, naramdaman na nga lamang ni Andeng na nagsisimula na nga siyang halikan ng kanyang asawa sa kanyang leeg at balikat. Nang sandaling yun, nakakaramdam na rin ng init sa katawan si Andeng hanggang sa humarap nga siya sa asawa niya at nagdampi ang kanilang mga labi. Pumaibabaw naman si Clyde, kaya Andeng at binigkas ang katagang mahal kita, Andeng. Tunay itong nararamdaman ko. I hope you are aware na totoong mahal kita. Biglang kumabog ang mabilis na dibdib nito dahil sa pagtatapat ng kanyang asawa. Napalunok nga siya at sinabi rin ang mga katagang, sa tingin ko, mahal na rin kita, Clyde. Muli nga nilang sinakop ang labi ng isa't isa at nung gabing yun, nangyari nga ang dapat na mangyari sa kanilang dalawa. Pinaramdam nilang pag-iibigan sa isa't isa. Kinabukasan ng magising si Andeng ay kayakap niya na si Clyde habang pareho silang walang mga saplot. Pakiramdam niya na ulit-ulit ang nangyari noon sa kanila ngunit ngayon ay bilang mag-asawa na. Nagangat siya ng tingin sa mukha ni Clyde at gising na pala ito habang pinagmamastan lamang siya. Good morning. How was your sleep? Pati nga ni Clyde sa kanyang asawa. Nanaginip ako ng maganda. Nakangiting sagot naman ni Andeng. Anong klaseng panaginip? Nanaginip ako na ikinasal daw ako sa isang mayaman at gwapong lalaki tapos kalaunan. Umamin siya sa akin na mahal pala niya ako. Tapos itong nagising ako, nagwapong mukha ng lalaking yun ang bumungad sa akin. Mahinang natawa na nga lamang si Clyde. Nabatid ngang nahihiya ito sa mga sinasabi ni Andeng. Alam mo, yung nangyari sa atin kagabi, yun yung pinakamagandang regalo para sa akin. Pangalawang regalo mo na sa akin yun.
Ani nga ni Clyde. Natigilan naman si Andeng na mapagtanto nito ang ibig sabihin na naipakahulugan ni Clyde. Teka, kung ganun, birthday mo rin nung araw na nagkakilala tayo sa bar? Hindi makapaniwalang reaksyon nga ni Andeng. Tumango naman si Clyde. Birthday ko nga yun. Hindi katulad ngayon, walang party na naganap nun. Nag-out of the country kasi yung parents ko at ako lang naiwan mag-isa, then I insist na wag nang mag-celebrate dahil hindi naman talaga ako bata para dun. But then, aaminin ko, nalungkot din ako nun. Mabuti na nga lang at nakilala kita nun. At doon nga binigay mo sa akin ang pinakamagandang regalo sa buhay ko. Yun ay ang triplets nating anak. Nakangiting hayag pa nga ni Clyde. Lumapad din naman ang ngiti sa mga labi ni Andeng dahil sa tuwang kaniyang nararamdaman. Hinalikan niya ang pisngi ni Clyde at mas hinigpitan niya ang pagkakayakap niya sa asawa at nanatili nga muna sila sa kama habang sinusulit ang moment nilang iyon. Makalipas lang ang ilang araw, bigla ngang nakaramdam at nakaranas si Andeng ng mga pagbabago sa kaniyang katawan. Mga bagay na siyang pamilyar na sa kaniya, katulad na lamang ng pagsusuka, pagkahilo at pagtatakam niya sa mga maaasim na pagkain. Naranasan na niya ang mga sintomas na ito noon, kaya naman sumagi sa isip niya na baka sa pangalawang pagkakataon ay may bagong buhay na naman ang siyang nasa kaniyang sinapupunan. Nakaramdam naman ng pagkatuwa si Andeng sa isiping iyon. Sana nga talaga senyales ito na buntis ako. Kapag nagkataon tiyak akong matutuwa ang mga bata, lalong-lalo na ang asawa ko. Wika nga ni Andeng at nilinis ang kanyang bibig katatapos lang kasi niyang magsuka. Andeng, kamusta ka? Ang sabi sa akin, nang katulong bigla ka raw nahilo kanina eh. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Puno ng pag-aalala na konsulta nga ni Clyde, nangagaran niyang pinuntahan ang kanyang asawa. Mahinang natawa naman si Andeng. Ospital ka agad, Clyde? Ayos lang ako. Sana normal lang naman yung pagkahilo ko kaya hindi mo kailangan mag-alala. Pag-assure naman ni Andeng sa kanyang asawa. Ha? Anong normal? Ang sabi sa akin ng katulong madalas ka raw mahilo. Minsan nga nagsusuka ka pa. Kaya paano magiging normal yun? Kunot noong reaksyon naman ni Clyde. Nabakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang itsura. Clyde, normal nga lang yun. Isa pa wala naman akong sakit saka hindi ka ba natutuwa na nararanasan kong mga sintomas na yun? Sintomas? Ano ibig mong sabihin? Nagugulahan pang ang reaksyon ni Clyde na siyang walang ideya kung ano ang sinasabi ng kanyang asawa. Hindi pa naman ako sigurado pero kasi iniisip kong baka buntis ako. Unti-unti namang nawala ang pagkakunot nga ng noon ni Clyde. Sa kanyang narinig at napalitan nga yun ng pagkatawa. Did I hear it right? You're pregnant, Andeng? Biglang sulpot naman ang mommy ni Clyde na si Diane nang marinig nito ang usapan ng mag-asawa. Hindi pa naman po sigurado. Hindi ko lang po inaalis yung possibility na baka yun po ang dahilan kung bakit po ako nahihilo at nagsusuka. Tugon naman ni Andeng sa kanyang biyanan. Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka mag-PT para malaman na natin kaagad kung positive ba? Suwestyon pa nga ni Diane na siyang bakas ang pag-excited sa tono ng boses nito. Sandaling nagkatinginan naman ang mag-asawa at kaagad namang ginawa ni Andeng ang suwestyon ng kanyang biyanan na mag-pregnancy test at namutawi naman ang kaba sa kanyang dibdib habang hawak nga niya ang resulta sa kamay ngunit hindi niya pa yon magawang tignan dahil natatakot nga siyang baka mali ang hinala niya. Kaya naman lumabas siya sa banyo at bumalik sa sala kung saan naghihintay ang kanyang asawa at biyanan. Kamusta anong resulta? Salubong naman ang asawa nitong si Clyde. Napalunok naman si Andeng sabay inabot nga ang PT sa kanyang asawa na siyang kagad namang tinignan ni na Clyde at ng ina nitong si Diane. Kabado naman si Andeng habang pinagmamasdan lang kung anong magiging reaksyon ng mag-ina. At doon nga lamang siya dedepende dahil nga hindi niya kayang tignan ang resulta. Anong resulta? May kaba nga sa boses na tanong ni Andeng sa kanyang asawa dahil hindi niya mabasa ng husto ang reaksyon ng mga to.
Tumingin nga si Clyde sa kanyang asawa na walang reaksyon, na mababasa sa kanyang mukha dahil nga doon ay mas lalong kinabahan si Andeng. Subalit ilang sandali lang, namutawi ang saya sa reaksyon ng mag-ina. Magkaka-baby na ulit tayo! Hiyaw nga ni Clyde sa natutuwang boses at niyakap nga ng mahigpit ang kanyang asawa. Labis naman na nagumapaw nga ang saya sa puso ni Andeng nang marinig niya yun. Sa wakas, madadagdagan na nga ang kanilang pamilya. Congratulations to both of you! Tiyak ako matutuwa ng gusto yung mga bata. Kailangan nating mag-celebrate. Bulalas naman ang ina ni Clyde na siyang sinaluhan din naman ng kasiyahan na nararamdaman ng mag-asawa. Simula nga noon ay todo alaga nga si Clyde sa kanyang asawa at regular din ang pagpunta nila sa check-ups. Lahat nga sila ay excited sa pagdating ng panibagong baby sa buhay nila at hindi na nga sila makapaghintay. Teka mga anak, ano yung ginagawa nyo? Takang tanong nga ni Andeng sa triplets. Nang mapansin niya, ang ginagawang mga to na siyang abala sa sala habang may tigi-isang manika ng babae. Mama, nagpa-practice na po kami kung paano po namin naalagaan po yung bago po naming kapatid kapag po naipanganak na po siya. Promise po mama, alagaan po namin si baby girl nang maayos at mabuti at poprotektahan din po namin siya. Magkasunod na saad nga nila Aldous at Amir. Magiging mabuting kuya po kami sa kanya, dagdag naman ni Alan. Halos maluha naman si Andeng nang maging emosyonal nga siya sa sinabi ng kanyang mga anak. Nakumpirma na rin kasi nila na babae nga ang nasa loob ng sinumpupunan niya at mas lalo namang nadagdagan ng pag-excite ni Andeng na may ipanganak nga niya ang baby nila dahil hindi na rin siya makapaghintay pa na makita kung paano maging kuya ang triplets nilang anak. Ang sweet nyo naman mga anak, tiyak ako matutuwa sa inyo ang kapatid nyo at tiyak din na hindi na rin siya mapaghintay pa na lumabas na sa tiyan ko para makasama niya kayo. Tayo! Nakangiting sabi naman ni Andeng sabay marahan na hinaplos ang kanyang tiyan. Ako rin. Biglang sulpot naman ni Clyde na siyang yumakap nga sa kanyang asawa. Hindi na rin ako makapaghintay na maalagaan ang pangapat nating baby. Thank you so much, Andeng. Napakunot na naman si Andeng. Ha? Saan naman? Usisa nga nito. Dahil sa mga magagandang regalo mo sa akin. Sobrang saya ko na ikaw ang napangasawa ko at pinapangako ko na magiging masaya ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Nang higit pa sa buhay ko. Matapos sabihin niya ni Clyde, ay hinagkan niya ang noo ni Andeng. Mahal na mahal din kita, Clyde. Thankful din ako na ikaw ang napangasawa ko. Ani naman ni Andeng. Lumipas nga ang oras, araw, at mga buwan at sumapit na nga ang araw na isisilang na nga ni Andeng ang kanilang baby girl sa mundong to. At sa pagdating ng bagong anghel sa buhay nila, mas lalo nga silang naging masaya at mas lalo pang tumibay ang kanilang pagsasama na mag-asawa at isang pamilya. Nag-propose din ulit si Clyde kalaunan dahil nais niyang muli silang ikasal. At sa pagkakataon na yun, ikinasal nga silang muli na may pag-ibig sa kanilang mga puso. Hindi rin naman nagtagal ay naging maayos na rin ang relasyon ni Andeng sa kanyang magulang na siyang nagsisi, bandang huli dahil sa ginawa nilang pagtatakwil sa kanilang anak. Sa buhay, mas mainam pa rin na piliin at tahakin ang daan kung saan tayo magiging masaya. At kung makaranas man ng kalupitan ng mundo, huwag bastang sumuko dahil may tamang panahon na darating na makakamtan mo rin ang kaligayahan na hangad mo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Andeng at Clyde. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout. Sa ngayon, shoutout po sa mga sumusunod. Rebecca Tazuka, Nesbeth Hanaban, Elia Evangelista Andersen, Chris Santa de la Cruz, Mercy Villantes, Torres Brigida, Presbyteros Rose, Marilyn Babula, Maria Elena Baroza, Senen Orzame, Gina Kanda, Epifania De Ocares, Raylan Podadera, Marilyn San Jose, Fel Orica,
Teresita de los Santos, Teresita Schmid, Elsa Opiane, Marisa de los Reyes, Capricorn Girl, Merlin Lee, Lynn Lee, Anita Hernando, Bing Gallo, Jelly Tampos, Lucia Baldo, Teodora Villar, Ana May Armada, Forever, Elvie Candontol, Imelda Forteza, Merly Pura, Torres Brigida, Ernesto, Rosel, Merlita Sampani, Jean Debes, Evangeline Zamora, Rosemary Vasquez, Presbyteros Rose, Germina Weber, Liliano Bebe, Gilbert Omonteverde, Rose Martinito, Annalisa Valiente, Lilia Butalon, Hermina Weber, Valeria, Crisanta de la Cruz, Geraldine de Jesus, Jocelyn Tansing, Fe Navarez, Dels Figan, Marilu Gulmatico, Prescavilla Havana, Virginia Lopez, Rayland Pudadera, Mary Tauring. At shoutout din po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.